tayo, naniniwala tayo mga kapatid na ang bride, walang question sa atin yan. Hindi tayo nagkaroon ng blurred na pag-iisip pagdating sa salita na nakita natin ang Diyos nagkatawang tao muli sa pamamagitan ng kanyang nobya. Mataas yung kamay mo Amen! Amen! Kasi alam mo totoo yun. Alam mo, ikaw yung mga kapatid. Pero yung mga nag-expect, yung mga naghihintay, yung may alam ng mensahe ito. Yung may alam na darating siya. Ye have seen me. Ano yung sin? Nakita. Diba? I-present Nakita Anong pagpipresent ng message? Siya babalik. Pagkatawang tao ulit sa bride. Ano yung sabi niya? Ye have seen me. Nakita nila ito yung bride Pero nung dumating yung time mga kapatid, kagaya lang sila nung time ng prophet. Merong kausap ng prophet. Sabi sa kanya, Brother Branham, di ba ang commission sa iyo is to pray for the sick? Kasi nag-break na ng mensahe yung prophet Nag-break na siya, nag-turn corner na siya in the prophetic ministry and is forerunning the coming of the bride. Yes. No, declaring who Christ is sa panahon na yun. The opening of the seal. Amen. I now call you bride. Pinipresent na yung ito na yung bride, siya na yun. Yung nabuksan sa prophet, mga kapatid, kung sino yung Christ sa huling panahon na yun, yung sa kanyang time, yun pala, ang bride pala yun. Ipinakita sa kanya. Di ba mga kapatid, yung kabuuan ng Panginoon? Hello? Yes. Sabi nyo, hi. O nga pala, hi. Di ba, pagka God's good, all the time. All the time, God's good. Pag sinabi ko, hello, hi. So, we get higher sa posisyon natin. No, mga kapatid. So nakita ng prophet. Yung time na yun, dumating yung bride. At tayo mga kapatid, hindi tayo nagdalawang isip nung makita natin yan. Kasi ikaw na mismo yun Ikaw na yung present. Tatanggihan mo ba yung sarili mo? Of course! Napakasarap kaya na wala ka mga lang ginawa tapos nilok-lok ka ng Panginoon doon sa kanya. Amen. Wala ka man lang ginawa. Ang ginawa mo mga kapatid, puro yung lahat ng ginagawa mo, imbes na paayos, pahirap sa buhay. Diba? Yung lahat ng pag-iisip mo, contradict sa kung anong gustong mangyari ng Panginoon. Pero ganun pa man mga kapatid, kung buksan sa iyo ang mensaheng ito, buksan sa iyo ang hiwagang ito, na yung hiwagang ito nung buksan, ikaw pala yun. Amen. Diba? Ala kang ginawa. Totoo naman tayong ginawa mga kapatid. Diba? Nagsumikap tayo, nagsikap tayo, naghirap tayo, nagbasa, nakinig, nagpuyat. Wala tayong natutunan. Nalaman lang natin, bride tayo, tapos. Diba? Pero ang sabi niya, it's not your husband. Diba? It's not your husband. Yung 1, 2, 3, 4, 5, at yung kasama mo ngayon, ako itong husband mo ngayon. Itong big word, sa iyo ko. Papasok ako sa iyo at ikaw ang lahat na magiging susi ng lahat-lahat. Amen. Yes. Nilagay sa iyong balikat ngayon. Diba? Purihin ang Panginoon mga kapatid. Now, yung mga expectators claiming to have seen the word. And yet the Father said, but I said unto you. But I, the bride, said unto you, Yes. that ye also have seen me. Tignan mo yung also na yan. Ano ibig sabihin ng also? Gayon din. Ako din naman. Nakita mo siya, ako din naman. Also Tama. Pag tinanggal natin yan, but I said unto you that ye have seen me. Si Lord yun. Pero sa ating time. And I said unto you. The bride said unto you. Mrs. Jesus said unto you that ye also have seen me. Yes. And ye believe me not. Yes. Sa mismong kalagitnaan ng pagtitipon, kalipunan,
na nagsasabing nobya, Oo. na merong isang naririnig na salita. Saan ba sila nakikinig? Yung nasa umbrella ng end time. Isang mensahe lang pinapakinggan yan. Oo. Yung mensahe ng prophet. Oo. Pero doon mga kapatid, sa kalagitnaan ng kalipunan ng end time message, hindi yun purong mga isda na mabuting isda. No. Merong butete doon, Oo. di ba? Starfish. Merong suso, starfish, mga kapatid, no? Merong lahat ng uri. Pero itong bride, mga kapatid, sa kalagitnaan niyon, prinisent ng mensaheng ito, di ba? Prinisent ng mensaheng ito, sabi niya kanina, kung nalalaman mo lang kung ano tong salitang lumalabas sa akin. Di ba? At yung bride lang ang nagsabi, bigyan sa akin yan, ako yan. Ako yan, Lord. Lord, bigyan mo ako niyan at nang hindi na ako mauhaw dito. Diba? Upang hindi na ako magligoy-ligoy pa kung saan-saan. Ipag-concentrate na lang ako sa salitang yan na ibigay ko sa iyong bride. Hindi na ako makinig sa iba. Diba? Kasi pag nakinig ako sa iba at kinumpara ko sa salita mo, nagkakaroon pa ng tendency na, mukhang tama, mukhang hindi. Parang ibinabalik ka na to doon sa tree of knowledge of good and evil. Pero kung ikaw ay bride, hindi ka masisik. Di ba? Hindi ka masisik. Alam mo na ngayon mga kapatid, no matter what. Kasi simple lang naman ang mensahe. Nung buksan ng Panginoon, yung masterpiece, alam mo yung masterpiece? Nasa mind ng Panginoon niya. Kaya kasi tinawag na masterpiece eh. Hindi lang, yung kabuuan, yung kagandahan, yung lahat ng ini-imagine niya sa kanyang kaisipan, ibumuhos niya doon. Kaya yun ang tinawag na masterpiece. Oo. Obra maestra. Ako gumagawa ko ng kanta, mga kapatid. Pagka hindi maayos, iniiwan ko. Pero pagka naramdaman ko yung anointing ng Panginoon, sandali lang ako makabuo ng kanta eh. Siguro mga 10 minuto, nakakatapos ako ng kanta. Pero kung wala yung anointing, mga kapatid, 10 taon na hindi pa natatapos. Ganon? Meron akong kanta, naalala ko, high school ko pa ito ginagawa. Bakit hanggang ngayon hindi ko matapos-tapos? Pero kapag ka nandyan yung anointing ng Panginoon, alam mo saan ako nagsusulat ng kanta? Sa mga ticket sa bus. Oo. Supot ng tinapa. O kung saan ako. Yung sa ticket ng bus, kapag nandyan ako sa bus, tapos meron dumating, susulat ko lang. Malilit na sulat. May butas-butas pa yung ticket sa bus. Minsan naman sa supot ng pandesal. Ganyan. No. Kasi yun eh. Di ba? Ano mo yun eh? Talagang anointing sa'yo ng Panginoon niya. Amen. Isa naman, nagsimula ka magsulat. Nakaisang stanza ka na. Wala ka nang alam ituloy. Hindi mo na alam ituloy. Until that, presence ng Panginoon dumating. Yun yung masterpiece na ginawa ng Panginoon. Ibinuhos niya lahat doon. Na nung buksan, lumitaw ka. Diba? Lumitaw ka, mga kapatid. Yun yung masterpiece ng Panginoon. Yun yung this is my queen. Kinakailangan niya lumitaw. Diba? Now, mga kapatid, yung mga expecting, waiting for the appearing ng Panginoon, yung mismo yung sinabihan niya, and believe me na. Sa iba, parang judgmental tayo eh. Sa marami, parang ang dating natin eh. Grabe itong mga ito, parang sila na lang ang nakakita ng salita. Wala tayong magagawa, mga kapatid eh. Kasi pag nakita mo kung sino ka, sasabihin mo talaga. Di ba? Ano yung sabi ng woman at the well? Come and see. Kung sino itong dumating na to na propeta. Na sinabi niya kung sino ako. Now come and see. Sinabi niya na kung sino ako eh. Sasabihin ko ngayon.
Sinabi niya sa akin, co-equal kami. Amen. Sinabi niya sa akin, Mrs. Jesus Christ ako eh. Bakit ko tututulan yan? Sinasabi ko ngayon. At nakita nila. Narinig nila, sinasabi mo. Di ba? Narinig nila, sinabi mo. Pantay mo nga ito. Mukhang lumabas na sa ikapitong langit. Pantay na raw sila ng Diyos. Hindi nila gusto yun. Kasi gusto nila mas mataas sila. Di ba? Pero nakakabasa natin kanina, and Mrs. Jesus said, di ba mga kapatid, judgmental, kung ano nung ginagawa. Pero mismo ang Bible na nagsabi na tayo mga kapatid ay hahatol, even angels. Hahatulan namin. Paano mahatulan yung angel? Ibang klaseng anghel ito. Yung anghel na nagpanggat na anghel ng kaliwatigan. Ano mga kapatid? Pero kung ito yung way ng Panginoon, mga kapatid, para ang iba ay makapasok. Kasi we are just saying who we are. Amen. Pinipreach natin ngayon kung sino tayo. Sinasabi natin sa mundo with this live streaming, pinapakita ng bride kung sino siya. Sinasalita niya kung ano yung ginawa at ibinigay sa kanya ng Panginoon. Di ba? Kaya yun ang sasabihin niya, walang iba. Hindi siya pwedeng mag-divert from them. Mga kapatid, kinakailangan niya sabihin yun, mga kapatid. Let it be said, sapagkat sa pamamagitan nun, makakapasok ang iba. Di lang natin alam. Di ba? Di lang natin alam. Meron lang talagang mga nakakulong na hindi malaman ng pinto kung nasaan. But then, wala silang magawa. Darating yung time, mga kapatid. That time will be the going home. They will just drop into it. Di ba? Oo. May mga bride, sinabi na ng mensahe yan, may mga bride na hindi nila naibuhay ang kanilang mga buhay dito na pagiging bride. But then they are brides. Amen. At kasama sila sa mararapture. Amen. Just like our loved ones. Yes. Binuhay ba nila pagiging bride nila? Hindi. Ang binuhay nila, pride. Nagkulang ng isang ganun ba? Pilang yung naging ganun. Pride. Sama ako sa church, tara. Pride, mga kapatid, di ba? Pag sinasabihan mo, mas magaling pa sa'yo, mas isa pa lang sinasabi mo, nakasampu na. But the same, mga kapatid. Thank you. They are part. Yes. Now, tignan mo to. Show us the Father message. Sabi niya, I said, there you are. There you are. See, I said, if we don't stand for it, tignan mo. I said, if we don't stand for it, then who is going to? Yes, right. Alam nga namang yung hindi bride, ang magsabi na siya'y bride. Eh alam mong mali. Kung hindi ikaw, sino pa? Kaya nandito ka mga kapatid upang salitain mo ito kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kagaya ng woman of the well. Di ba? Hindi ko pwedeng pigilan to. Halika kayo. Tignan niyo yung sino yung kumausap sa akin doon. Kung sino nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kung sino nagbigay sa akin ng tubig na kailanman hindi na ako mauuhaw. Ganun ang bride ngayon. Halika kayo. Tignan nyo kung sino yung co-equality ng Diyos. Amen. Tignan nyo kung sino ang Diyos ngayon. Kung nasaan ang Diyos ngayon, tignan nyo. Diba? If we don't stand for it, then who is going to? These generations got to be judged. Right. Yes. Itong henerasyon na to, kinakailangan niyang hatulan. Sino nga hatol? Ikaw na. Sabihin mo na ngayon, mga kapatid, this is the time na sineseparate mo ngayon yung goat at saka yung sheep. Hindi ka naman sheep Diyos ka Right. Amen. Amen. Diyos tayo. Oo. Ito na, sa pamamagitan nitong salitang ito, yung judgment, binubuhos mo. Tama. At kung sino man mga kapatid yung umayaw, then they are separated. Oh, right. Yes. Diba? These generations got to be judged. And I said, then it's got to come from somewhere. Somewhere. From here. From you.
ng tao. Mahal natin ang creation ng Diyos. Yes. Because kasama tayo nag-create niya. Tama. Amen. Diba? Right? Pero dumating yung time. Dumating na yung time. At ito na nga, mga kapatid, na yung reality lamang ng ating mga nasa kaisipan before, Oh, yes. yun ang mag-i-stand. Tama. Yun ang mag-i-stay forever. Yes. Diba? Amen. Right. Yung iba, mga kapatid, temporal. Tama. Diba? Yes. Oh. Lahat yan. Ginawa ng Diyos. At yung iba, made in China. And the rest. Disposable. Magaling yung mga Chinese na to eh. Hindi sa kanila, nagiging kanila eh. Oo, magagaling sila. Malilinaw pa yung mata. Pinakamalinaw na mata yan sa buong mundo. Kahit sikit. Pinakamalinaw. Tingnan mo, pag hindi mo mabasa, gumanong ka. Pag hindi mo mabasa, ikita mo yung mata mo. Mababasa mo. Maliliit yung mata ng inchik eh. Kaya hindi na kailangan gumanong. Kita agad. Wala na naman kayo. Ikot na naman si Sister Alice dito. Di ba mga kapatid? So sa time natin ngayon, hindi pwedeng tapik-tapik lang. You have to judge. Yes. Right. Alam mo na kagad, hatulan mo kagad mga kapatid. Go straight to the point of saying who you are. Yes. Amen. Maniwala sila, so be it. Kung hindi, hindi. Wala naman mawawala sa iyo eh. Bakit? Na-declare na. You have seen me. And you did not believe. Diba? Ano yung mga kapatid? Ano yung sinasabi mo? Kung sino ka? Alam mo kung ano yan? Token yan. Yes. Yan ang token mga kapatid. Tama. Yes. Diba? Hindi ni-display mo yung token. Tama. Upang magkaroon ng salvation yung iba. Yes. Yung iba, yuyurakan nila yan eh. Oo. Diba? Yung iba, hindi sila titingin sa token. At hindi sila maniniwala sa token. But you are judging. You are saying this word. You are displaying the token. Diba mga kapatid? Ano ba yung token? It's a safety zone. Yes. Diba? It's a safety zone. Kapag may token, diba? Nandun siya sa safety zone. Hindi siya po pwedeng galawin ng kaaway. Tama. Right. Hindi pwedeng dumako sa kanya yung kamatayan. Oo. Diba? It so happen mga kapatid na yung safety zone na yan, na yung token na yan mga kapatid, hindi na yan yung dugong pinahid dun sa lintel. Oh, yes. Yes. Ito na yung buhay na dugo Yes. Right. na nananalaytay sa ugat ng Bible. Amen. Right. Hindi pwedeng lahat maging token. Hindi pwedeng kung mababait maging token. Hindi pwede na basta-basta lang, basta nasa message lang ay maging token. Hindi mga kapatid. Merong masterpiece ang Diyos. Yes. Right. Diba? Na ipinakita niya, yung nagsasabi kanina, nakita niyo ako eh. Diba? Nakita niyo yung bride. Again, I say sa mundo ng live streaming, you have seen the bride. Right. You have seen Mrs. Jesus Christ. Pero ang sabi niya, and you believe not. Diba? Balikan niyo yun. Baka sakaling, makita niyo sa 36 ng John. Diba? And Mrs. Jesus Christ said, you have seen me and believe me not. Diba? Diba? It's displaying the masterpiece. Yes. Amen. Pinapakita eh. At ito ay to show to the world the righteousness of God. What is the righteousness of God, mga kapatid? Sabihin yung right. Sabihin yung right. Sabihin kung sino siya. I-display sa mundo yung sarili niya kasi gusto niya mapalapit sa tao eh. Gusto niya, kung pwede lang lahat maligtas eh. Di ba? Gusto mo rin yan, di ba? Yung kung pwede lang, walang mapahamak. Gusto ng Diyos yan.
Gusto ng bride yan. Kaya nga tayo mga kapatid, pinipilit natin yung kagaanan ng buhay na pinapakita mo kahit hindi mo kakilala eh. Dinidisplay mo na, di ba? Kung pwede na, pasok ka eh. Kung minsan nagtataka ka, ang bait-bait mo sa iba. Doon sa labas. Doon sa mga tao, hindi, wala sa mensahe. Tapos pagdating dito, kung ano-ano nakikita mo. Tapos makita mo yung Diyos, yung ginagawa ng iba, pinapansin mo. Akala mo ba, sila apektado? Hindi, ikaw. Ikaw apektado. Pag makita mo ako, nguya-nguya ako, nagkakape pa ako, tapos pag makikita mo ako, yung mata mo nakakita. Nguya ka, sali, nakanahingi ka. Sino apektado ako? Hindi. Ako kahit nguya ako, yung concentration ko nandun sa word. Ikaw yung concentration mo nandun sa inukuya ko. Magbigay. Di man lang ako, bakit? Mag-share. Nakita niyo yun, yung realidad ng buhay ng tao. Kasi iba ang bait-bait mo. Ay, pakitang tao ka eh. Kasi tao ay nakatingin, kaya pakitang tao. Kaya pag nandito ka, pakitang Diyos naman. Diyos ka nandito eh. Diyos na nga, alam mo nga yung Diyos nagkatawang tao sa bulan, tapos gaganyan ito. Pakitang Diyos ka naman. Hindi ka na lang. Lapitan mo. Ano ba kinakain mo na yan? Sa church eh. Pagi. I tell you mga kapatid, ikaw ang apektado. Pansinin yung iba. Nakita mo lagi ko sinasabi, pagka mag-worship tayo, kakanta tayo, huwag mo pakialaman yung iba. Kahit habang kumakanta siya, tumatalsik yung lungo niya. Huwag mo siya pakialaman. Basta ikaw mag-worship ka sa Panginoon. The Lord Jesus deserves your worship anyway. Para ano ba tinitignan mo siya? Para i-worship mo yung katabi mo, tingnan mo. Diba? Kung sa labas, nagpapakitang tao ka, sa loob magpakitang Diyos ka. Walang plastic sa nobya ni Cristo. Wala. At ang hinahatulan, mga kapatid, yung kahatul-hatol. Hahatulan mo ba ang Diyos? Yan. Hatulan mo ba ang Diyos? Hindi pa mo pinutol yung daliri mo. Sarili mong daliri. Diba, mga kapatid? Diba? Nandito tayo mga kapatid upang i-display ang Diyos. At tandaan mo, lahat ng nasa kay Kristo, ibinuhos niya sa'yo. Included yung mga kapatid, yung righteousness na yun mga kapatid. Diba? Lahat ng nasa Kanya, ngayon ay nasa iyo. Actually, nabasa natin kanina, ikaw yung humingi ng tubig. Ang Diyos, dala-dala niya eh. Nasa Kanya eh. Nagsalita lang siya. Kung alam mo lang, babae, kung sino ako, kung ano itong dala ko, hihingi ka sa akin. Kung alam mo lang, kung sino itong kaharap mo ngayon. Oo. Na tinapay ng buhay na hindi ka na magugutom, tubig ng buhay, hindi ka na mauuhaw. Alam mo, nag-connect yun sa bride. Amen. Kumonect tayo sa bride, hindi na siya nag-isip. Paano ka magiging tubig? Wala na kung ano pang isip. Bigyan mo ko niya. Amen. Bakit? Ano yun eh? Yung salita na yun mga kapatid, yung sinasalita natin ngayon yun. Yung salita na yun na nag-connect sa atin, sinasalitaan, nagko-connect sa iba. Sa mga kapatid. Kaya tayuan mo mga kapatid kung sino ka. Dahil tinayuan ka ng Diyos eh. I-present ka ng Diyos eh.
Ipresenta ka niya sa mundo, mga kapatid. Kaya ikaw, sabihin mo kung ano. Ikaw yun, di ba, mga kapatid? Pag sinabi mo akin to, kunin mo. Huwag mo lagyan ng question mark. Pag sinabi mo akin to, talagang akin to yung bigas. Huwag mo sabihin, akin to. Iba na yung dating nun, di ba? Akin to. Akin to. Akin to. Parang nilagyan mo ng ba? Akin ba to? Iba yun, mga kapatid, di ba? Now, it's showing the power that you have moving. Kasi sabi natin kanina, prinisent ka ng Panginoon upang gawin ang kanyang ang words of God sa huling panahon na to. Di ba? Prinisenta ka niya upang ipagpatuloy mo ang gawain ng Panginoon. Tapos nandun ka lang sa likod ng aparador. Ayaw na sila. Walang ganun, mga kapatid. Sapagkat yung presensya mo pa lang, presensya rin ng Panginoon. Itago mo ba yung presensya ng Panginoon? Di ba, mga kapatid? Ito na yung panahon eh, mga kapatid, na sa presensya mo, sa salita mo, naghihiwala yung goat at saka sheep. Sabi ni Brother Joel, naghihiwala yung goat at saka sheep. Hugis, hindi pala ibig sabihin. Ang ibig niya pala sabihin ay sheep. Diba? Hihiwala yung false vine sa true vine. Dahil sa salitang ito na yung binibitaw. Anong patunay niya? Nung buksan ng Panginoon sa atin ang mensahe ito, marami nang kumawala. Noong time ni Lord Jesus Christ, ayaw na siyang i-fellowship eh. Dahil binigkas niya ng salita eh. Di ba? Hindi na siya, sinarhan na siya ng pinto. Ang time ni Brother Branham, nung simulan niyang i-preach, mga kapatid, ano sabi sa kanya, Brother Branham, gusto mo i-lay hands kita? Kasi, komisyon lang sa inyo, Panginoon, mag-pray ng may sakit. Tapos ngayon, nag-pray ka na ng kung ano yung nasa langit, kung ano yung nasa impyerno, binubuksan mo na lahat ng, di ba? Hindi maintindihan nila eh. Kaya sabi niya, pag-pray ka, Brother Branham, sinarhan na ngayon ang pintuan ng prophet. Kaya huwag kang magtaka. Kung pinakalat ng marami ngayon, huwag kayong makipag-fellowship dun sa Angeles. Los Angeles yun. Bakit? It's the same thing. Ano mo sabi niya? Lahat ng ginawa nila sa akin, lahat ng nasa akin, nasa iyo, bride. Ano yung nasa Panginoon? Sinarhan siya ng pinto. Hindi sasarahan ka rin ng pinto. Sinabihan siyang demonyo. Aba, ang tingin nila sa atin, demonyo. Diba? Ang tingin din naman natin sa kanila, demonyo. Tinatawag nga natin demonyo na isa. Akala nila sila lang. Kapatid, yung true vine, ihiwalay sa false vine, mga kapatid. Now, look at this countdown. Countdown. Ang ganda ng pamagat ng countdown. Sapagkat nagbibilang na lang tayo ngayon ng panahon sa ating kapatid. For the hour will come when we'll have to have the rapture power. Kinakailangan daw natin magkaroon ng rapture power. Yes, amen. Kinakailangan daw mapasa atin yung power na yun. Amen. For the hour will come. Sa message na countdown. Rapture power. Yun yung sa taas banda siguro niya. For the hour will come when we'll have to have rapture power. Yes, ako na. Yan, no? Diba? Yan ba yan? Oo. Ano yun, mga kapatid? Lulusutan nito. Ano ba yung rapture? Change yan eh. Diba tipo yan nung kahit pa din lulusutan mo. Oo. Ano yung rapture power na yun? Lulusutan niya lahat ng mga bagay na nagawa ng demonyo. Amen. Yes. Diba? Oo. Ito daw yung kinakailangan natin. At yung bagay na yan, yung rapture power na yan, nandito sa panahong ito. Yes. Bride lang ang makakahawak nito. Hindi ito pwede sa iba.
Hindi ito kayang hawakan ng demonyo nation. Hindi ito kaya at hindi ito pwedeng hawakan nung sabi niya, you have seen me, but you believe not. Eh, ikaw hawak-hawak mo ngayon. Ano yung rapture power? Ano mga kapatid? Yung God, yung co-equality. Yung ma-change ka, mga kapatid. Ano yung na-change sa'yo? I will give you a name that only you can understand. What is that? Mrs. Jesus Christ. Maintindihan ba lang iba yan? Hindi. Pilit inuunawa nung nandun sa end-time message. Pilit pinaniniwalaan nung nasa end-time message, Mrs. Jesus Christ. Diba? Pero yung Mrs. Jesus Christ na yun, hindi pwedeng co-equal sa kanila. Kinakailangan lamang lagi yung lalaki. Mga kapatid, hindi pa nangyari sa akin yan. Lagi lamang yung Mrs. ko. Talagang ikaw talaga. Oo, generally speaking, ko-equal ka. Hindi ka makakalusot dito kasi parang akala ko ko-equal ka. Ngayon mga kapatid, tignan mo, ko-equal kami. Lahat ng sweldo ko sa kanya. Lahat ng sweldo niya kanya pa rin. Kaya ko-equal kami. Hindi naman doon nasusukat ang co-equality. Hindi doon nasusukat ang co-equality. Authority yun mga kapatid. So mga kapatid, ito yung panahon na nandiyan. Yung iba, pilit nilang ina-absorb. Sa tingin nila, pinapaniwalaan nila. And then we are Mrs. Jesus Christ, di ba? Yung example lang yung sinasabi ko. We are Mrs. Jesus Christ. Alam din nila yun. But when it comes to authority, ano lang tayo? Worshipper lang tayo. Nasaan yung Mrs. Jesus Christ doon? Di ba? Karamihan dito, hindi man worship ng mga asawa nila. Hindi. Yung mga asawa nila, mga babae, pag may simangutan, yan ang una. Di ba mga kapatid? Kaya yung isip ng babae, mga kapatid, may dalawang part yan. Right and left. Yung left part nila, walang right. Walang right. Not only to heal the sick. You know what? We'll have to have rapture power not only to heal the body, but to change it in a moment. Yes. Diba? Sa mga kapatid, nakikita nyo ibig sabihin, sa oras na ito, kung siguro kung masakit-sakit lang ng katawan, hindi mawalan yung bawat isa sa atin. But hindi yun mga kapatid. Ang mahalaga yung change this body. Sabi mo may sakit ka, kahit anong kalagayan mo, kahit binubuhat mo isa mo pa, kahit diba mga kapatid, not only to heal the body, but to change it in a moment. What is that? Rapture power. Not only the bride has it. Diba? Only you has it. Ano yun? Ikaw lang mararapture. Diba? Hindi yung naniwala lang na sila'y bride. Hindi yung naniwala na sila'y Mrs. Jesus Christ. Naniwala din eh. But when it comes doon sa nilalaman nung bride na yun, kung sino yung bride na yun, ano ang nasa kanya? Hindi na nila kayang paniwalaan. They go as far as siguro mga 7 steps. But we went back to them. Diba? Not only to heal the body, but to change it in a moment, in the twinkling of an eye. Ano kasunod? Christ will be so real into their bodies. Yan yung power, mga kapatid. Yan yung magra-rapture sa'yo, kinakailangan so real sa iyong mga katawan. Diba? Paano magiging so real sa iyong mga kapatid? Hindi nga matanggap
co-equality. Kapag so real siya sa'yo, ibig sabihin siya na yung nandyan. Yes. Wala ka na. Paano hindi magiging co-equal yan? Paano hindi sinabi ng Panginoon, all that was in Christ? Nilagay niya sa kanyang bride. Diba? So it will be so real into their bodies. That's right. Yan yung power. Yan yung rapturing power. So sabi ko kanina, kapag sa'yo yan, sabihin mo, akin yan. Amen. Bride of Christ, Mrs. Jesus Christ, ako yan. Huwag mo sasabihin, ako yan. Huwag mo lagyan ng question mark sa dulo. Di ba mga kapatid? And it's so real to us now. Yes. It's so real to us now. Kasi kaya mong paniwalaan ito. Kaya mong hawakan ito. Kaya mong tungtungan ito. At kaya mong sabihin ito. Amen. Amen. Di ba? Yun yung judgment na lumalabas sa atin ngayon. Amen. Hindi mo sinabi yan dahil kung ano pa man. Kasi alam mong ikaw yan. Totoo yan. At sa pamamagitan yan, yung nakikinig, gina-justify nila yung nabasa natin. And Mrs. Jesus said, you have seen me, but you did not believe. Right. Right. Tayo, bagamat hindi natin nakita. Diba? Ang sabi ko kanina, nakita ko lang si Brother Jun eh. Nakita ko lang si Copred. Nakita mo lang tayo. And yet you believe Christ is so real in their bodies. Diba? Ano mangyayari sa iba? Wala nga sila. Ayaw nga nilang tanggapin. Pag makita pa lang yung pangalan, mabasa pa lang, marinig pa lang kung anong church ka, sino pastor mo, huwag kayo mag-fellowship doon. Paano nila tatanggapin yan? Diba? Paano naging so real si Christ sa kanilang mga katawan? Si Christ hindi nagsabi, huwag kayo pumunta dyan. Diba? Mga diablo nga nakipag-fellowship sa kanya eh. Diba? Kaya lang, He stands with the Word. He stands with who He is. And we stand with who we are. Yes. That's the power, the rapturing power. Diba? So, kinakailangan mag-change. Diba? Ayaw nila. Ikaw, alam mo, ikaw yun. Gusto mo, ikaw yun. At hindi ka papayag na mawala sa iyo. Lalo na ngayon nakita mo kung ano. Diba? Ito yung sinasabi natin na kulang yung mga dagdaang kasama, yung mga dagdaang word na sinalok lamang ng babae sa balon. Sumalok siya ng tubig, pakunti-kunti at mauuhaw siya doon. Ikaw, ang dami mong dinaanan, lahat yung kulang. But when this message, this mystery was open sa iyo, nung makita mo na ikaw yun, mga kapatid, hindi mo na papayagang mawala pa eh. Yes. Diba? At wala ka nang itatapat dito. Yes. Subukan mong balikan yung mga pinanggalingan mo. Subukan mong basahin lahat ng librong nabasa mo. Subukan mong reviewin lahat ng sinulat mo dati. At ipantay mo sa kung ano ang nasa iyo ngayon. This is no turning back. Yes. We have reached the point of no return. Diba? Ano sabi ni Pedro? Saan pa kami pumunta, Lord? Wala naman tama doon. Ikaw lang. Saan pa kami pumunta, Lord? Eh, may mga tama yung mga nandun. Diba? Saan ka pupunta? Nang makita mo ito ngayon. Sige ha. Subukan mo yung sarili mo. Pumunta ka sa kahit ano ngayon. Bumalik ka. Tingnan mo. I-challenge mo yung sarili mo. And try to figure out where are you now? Yes, praise the Lord. And then makikita mo, Lord, kung mayroong mapalad na tao sa mundo, ako yun. Amen. Amen. Kasi nilihim mo sa lahat, tapos pinahayag mo sa akin. Nilihim mo sa lahat, hindi mo sinabi, tapos ako nakaupo lang. Thank you, Lord. Diba? Wala man akong ginawa, hinila mo ako eh. Thank you. Bakit? Kinakailangan mo na kasi bumalik sa original mong lugar kasi pauwi na tayo. He really deserves our worship, mga kapatid. Diba? At pinalitan niya nga tayo ng pangalan. Oh, yes. Diba? Bago dumating yung real meeting,
Real uniting, mga kapatid. Kailangan magpalit, mga kapatid, ang pangalan natin before we meet Him in the skies. Ano yun? Mrs. Jesus Christ. Jesus Christ. Wala nang sasalubong sa Kanya na hindi. Anong sabi naririnig natin dito? Galing kang abroad, umuwi ka sa kapitbahay. Something is wrong. No. Everything's wrong. Everything's wrong, right? Tama. Oo nga. That's something. Di ba? Umuwi ka sa kapitbahay, mga kapatid. No. Mali ah. Di ba? Oh, mali. He has to change our neighbors. Yes. Mrs. Jesus Christ, before that going away. Yes. Ngayon, pinahayag na sa'yo kung sino ka. Right. Kaya yung binasa natin kanina, and Mrs. Jesus Christ. Di ba mga kapatid? Yes. Till He can change it, Christ will be so real into their bodies Yes. Amen. till He can change it by His great death and what He purchased. Yes. Amen. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Nakita mo kung gaano kagrabe mga kapatid yung naka-store sa bride sa panahon. Amen. Nakita mo kung ano yung dala-dala niya mga kapatid. Kung sino siya. Kasi kung hindi mo nakita na Christ will be so real sa katawan na yan, walang kaakibat na power yun. Right. And since we are changed, dun sa name na yun, Mrs. Jesus Christ, expect the power. Expect one day, something great will happen. Yes. Di ba? Hindi lamang ito, nakasanayan na natin na sinasabi, but this is real. Di ba? This is real, mga kapatid. Sa panahon ito, mga kapatid, yung bride na ito, makikita ng lahat na hindi nagtiwala, na sumaksak sa kanyang tagiliran ngayon, na sumaksak pa talikuran sa kanya ngayon. No. Na, di ba? Na nagsasabi na kung ano-ano sa kanya ngayon. One day, magugulat sila. Right. When the masterpiece will be taken away. Oh. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Yes. Diba, no wonder ginusto ng lahat ng mga great character sa Bible, mga naunang saints. Gusto nila mabuhay dito sa panahon na to eh. Di ba? But then, hindi pinagkalooban sa kanila. Kasi mababait sila. Mababait sila. Hindi sila, kagaya ng pinatutigas sa pulo. Makukulit. Masasaya. Sa kanila, kung mababasa mo, talagang puro seryoso eh. Dito, magbasa ka ng GC, mga kapatid, hindi ka makatulog talaga. Kahit uminom ka ng sleeping pills. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. At gusto niya mag-enjoy tayo. Gusto niya, mga kapatid, mawala na itong mga kaisipan natin na gumugulo sa atin. Why? Ito yung hahadla. Magiging pabigat sa ating pag-uwi. So salamat sa Panginoon. Kung i-reveal niya ito, mga kapatid, no question at all. Sa real bride. Yeah. She's just waiting for that going through. Shalom. Shalom. We are. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa message niya sa atin na talagang ipinapabatid sa atin ang Panginoon privately. No, kasi para lang talaga sa bride yung mga statement niya, mga kapatid. At God knows what He's doing. Yeah. Hindi niya hayaan na yung bride niya ma-choke. Oh, yes. Praise the Lord. Right. Amen. Excuse me. Hindi niya hayaan na talagang alam niya yung tamang latag. Oh. Mga kapatid. Yes. Amen. Pag binigyan ng Panginoon sa tamang pagkakataon,
Yeah. Talagang kakainin ng bride yan. Yes. Iinumin ng bride yan. Amen. Right. No? Salamat sa Panginoon at ang Panginoon nabanggit kanina sa testimony na pagkapanganak pa lang niya ay meron ng nag-worship sa kanya. Yeah. Yeah. Oh. Mm. Ano? Yung 3 Magi's, Right. pati yung shepherd. Oh. Yes. Right. And definitely, ang first-hand witness doon sa event na yun, si Joseph at si Mary. Oh. Yes. Yeah. No? Walang hotel crew kasi tinanggihan sila eh. Oh. Yeah. Walang hotel crew na nakasaksi. Ang nakasaksi. Ang gaganda ng message ng prophet doon sa bakit shepherd ang tinawag. Yes. Yes. Yung ang gaganda ng mga message doon, tapos ano ang significant ng wise men, Yeah. Yeah. na talagang hindi naman sila magkakakilala, lalayo ng ano nila, pero they were guided by the star, Yes. Amen. pointing to the deliverer. And then, the child was worshipped. Yes. Right. Amen. So, walang scripture, walang Holy Spirit, even the angels back up that event. Yung angels ay binakapan yung event na yun, mga kapatid. Nung worship nila yung child. No? Mary and Joseph was there. Siyempre, lalo na si Mary. Baby yun eh. Oh. Yeah. Yes. Diba? Nakita niya yun. Right. And so many scriptures tells us that Jesus never parang rejected worship. In fact, in one case, merong isang nangihinayang sa pabango. Oh. Yeah. Yung mapagkawang gawa at may malasakit sa pants. Fans. Oh, yes. Masakit sa fans. Right. Right. Isa tao. At nirebuke siya ng Panginoon, sabi niya, ang anak ng tao ay hindi niyo laging kasama. Pero kayo laging magkakasama. Kaya huwag niyo siyang pigilan yung babae Yes. na gawin. And that's the form of service and worship na ginawa ng babae. Tama, right. I mean, Ano, yes. so regardless how pricey or cheap yung ino-offer mo, God will accept your worship. Yes. No, doesn't necessarily kagaya nung in-offer ng babae na mamahaling pabango. No. So my point there is they've seen that happen. Oh. Hindi mo po pwedeng dayain ang mga Hudyo sa paraan ng pagsamba at paglilingkod. Oh. Kasi they solidly believe no one is worthy of worship except God. Yes. Right. Right? Oh. So, customarily, ang Hudyo, kaya nga hindi siya pwedeng tumanggap ng message maliban sa prophet of God. Kasi ang prophet of God ang magtuturo kay Jehovah, God of Isaac, God of Abraham. Di ba? So, gusto kong lang balikan natin yon kasi meron event nangyari na kung saan sa lahat ng mga pagtanggap ng papuri ng Panginoon at breaking niya ng word, in a long run, mga kapatid, kasi ang Panginoon more than 33 years lang na nabuhay, di ba, sa flesh, in that sense, yung ministry niya. Pero nung nag-start na siya ng ministry, parang nakalimutan na yung iba, nakalimot na sa event doon sa Sabsaban, nakalimot na sa mga ano niya, natakot na, or nawala na. Meron akong gustong puntuhin. Si Maria, nasaksihan lahat yun. Nung naging nakasanayan na nila na sinasama si Jesus tuwing feast sa tabernacle para mag-offer. Di ba? Yes.
nung si Jesus decide na mag-preach, magturo sa temple, ang naisip na lang ni Maria, kulang yung anak ko pauwi. Anak ko. Di po ba? Tama, oo. Alam nyo naman, si Maria, siya yung unang nakareceive ng direct message na paglilihim mo sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang holy thing na yan. Lahat-lahat yan, mula nang ipanganak siya. Sabi pa nga niya, paano kung magdadalang tao hindi ako nakakakilala ng lalaki. Yes. So, kasama si Maria, hindi siya exempted. Oo. Hindi siya exempted. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi nagkamali ng pagpili ang Panginoon kay Maria. Hindi nagkamali ang Panginoon ng pagpili kay Jose. Sa pag-i-inspire niya sa mga Magi's. Sa pagtawag ng mga angels sa mga shepherd. Hindi nagkamali ang Panginoon. But, pagdating ng ang time ang gamitin, yung mga pang-araw-araw, yung daily basis na, yung tao nakakalimot na. And God knows that. God knows that. Kaya, but then again, ang Panginoon lahat yan eh. Yes. No? Ang Panginoon lahat yan. Ang Panginoon hindi nakalimot. That's why, siya lang talaga ang nagpatuloy eh. Siya lang ang nagpatuloy sa plano. No? Kung hindi siya kikilos, kung hindi siya magsasalita, walang mangyayari. Discourage lahat. No? And of course, we know the heart purpose of why He is doing it. We joy in His heart. For the elect's sake. Amen. Not for Himself, but for the elect's sake. Yes. Yan yung pinaka-main purpose niyan. Hindi sa kanyang sarili. Kasi, hindi lingid sa ating kaalaman na lumagpas o hindi nakita ng mga religious group of people na si Jesus ginagawa niya yun para lang siya makilala. Nakalimutan nila yung mahalagang kalahating bahagi na yung pagkakilala sa Kanya ay hindi lang yung groom, pati yung in bride form. Yung kapunan. Di po ba? Tangin natin lahat ng mga, kahit lang dito sa Christian Umbrella, wag na sa end time. Pag sinabi mong si Jesus, hindi pwedeng hindi kilala. Bakit Jesus lang ang tawag mo? Lord Jesus yan, sasabihan ka pa. Diba? Parang wala kang respeto. Panginoon yun eh. Pagka tinawag kang Jesus, dapat, Lord Jesus, Panginoon yan eh. Diba? O yung iba naman, yung masyado ng malayo. Yung anak. O. Diba? Ganon mga kapatid. Pero, maging doon sa kanyang mga elect, before new birth. Diba? Kasi, kaya ako binalikan yun mga kapatid. Nung ipinanganak si Lord Jesus Christ, kahit na sa mga nasaksihan nila, ikaw, halimbawa, ipagpalagay mo ikaw si Mary. No? Tapos, nanganak ka virgin birth. Bakit mo kaya nagawang questionin ang Panginoon kapag meron siyang ginagawa? Na alam mo na hindi yun linya ng asawa mong si Jose. Kundi linya yun yung nagbigay sa'yo. Di ba? Bakit kaya? Anong nangyari sa'yo? Nalimutan mo. Kaya nga, ina-address siya. Instead na nanay, babae. Para maalala niya. Para maalala niya yung kung ano talaga ang no? So, pinakamalapit na yon ang ina na nagdala ng ilang buwan sa sinapupunan. And yet, hindi pa rin nakaarok. Hindi pa rin nakaarok. Hindi yun binaliwala ng Diyos, yung pag-ibig ng ina sa anak. Hindi yun binaliwala ng Diyos. Diba? Sabi ng mga disciples during service, Master, kapatid mo, ang ina mo, hinahanap ka. Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Diba? Sila na nakikinig at tumatalima ng mga salita. So, particular ang Panginoon eh. Ngayon,
regardless of how close you are to the Word. Lalo na ngayon, mga kapatid. Ang ano lang, naiintindihan ng Diyos yung programa niya. So, the reason why God, He understands all eh. He knows all things. Alam niya lahat, mga kapatid. Kaya lang, higit sa lahat, alam niya na yung elect lang talaga ang marireborn. Amen. Kaya meron siyang kagalakan. Before pinanganak siya, before the new birth, totally, no one knows Him before the new birth. Kaya nga, yung mga ganyan, yung mga himahimala, hindi yan yung way para makilala mo ang Diyos. God's way yun para to attract the attention. Kumbaga, ano pa lang yan, stepping stone. Himala, ano bang himala nangyari kay Mary? Grabing himala yun. So you get what I mean? Before the new birth, no one knew Jesus. Sino lang nakakilala sa Kanya? Siya lang. Before the new birth. So, He laid down all. Ano ba yung all? The Word. Even His life. Yun yung mahalaga eh. Lay down nyo muna yung word mechanics. And then the dynamic. Diba? To seal it up. Hanggang makarating sa upper room. Ang tanong, kasama ba dun si Mary? Kasama. Doon niya palang nakilala. Doon niya palang nakilala na yung dala-dala niya sa sinapupunan niya, mga kapatid, ay nasa kanya pala. Di po ba? Kasi doon mo makikilala talaga ang Panginoon kapag nasa iyo na siya. Through new birth. Other than that, di mo talaga siya makikilala. No? Nothing against sa process kasi ang elect lang naman ang may process eh. Wala namang process sa iba. Under sila ng religious realm lang. Hanggang doon sa religious realm lang, mga kapatid. Kaya, what I'm pointing is, mga kapatid, ang time ay ano din ng Panginoon. Ano din yan ng Panginoon? Kasangkapan ng Panginoon yan. To show who is who. To show who is who. Kasi, they can outnumber us eh. Always, kasi ang ratio, alam nyo naman eh. Few are chosen. Many are called, but few are chosen. So, paano yan masasala? Paano yan mahihiwalay? Through time. Through time talaga. Through time, and of course, nandiyan yung dropping ng word talaga. Dropping ng word. Talagang, God will show who is who. Diba? Kasi, ano ba, pag tao ka lang, maano mo ba yung time? Kaya mo bang anuhin yung time? Kalabanin yung time? Yung time creation, hindi yan lilipas eh. Time dispensation lang ang lilipas. Pero yung time creation, hindi. Eh, yung katawan na to, time, every day. Diba? Eh, tumingin ka lang sa salamin. Diba? Eh, salamat nga, may mga kapatiran dito na mas maganda yung tingin nila ngayon sa salamin kaysa decades ago. Totoo yan. Totoo yan. Bukod sa mga pormahan dati na talagang sa tingin natin ay baduy na, talagang parang, hindi parang bumata, nag-iba yung aura. Diba? Nag-iba yung aura niya. Mas bumata tignan kaysa dati. Di ba mga kapatid? Pero iba-iba naman tayo ng pagtingin sa sarili. Pero personally, pag tumingin ako sa salamin, physical ano? Sa physical, ba, mayroon wig dito. May yung mga pekas naglalabasan na. Di ba? Mapapansin mo, iba yung dati. Yung banak ng mukha, ganyan. Iba talaga din yung dati. So, ang itsura, meron talagang yung revelation, may inilalabas talaga rin sa physical eh. Kapag yung aura ng yung kagalakan ba,
Ilalabas siya talaga sa aura ng katawan ng mukha. Ganyan mga kapatid. Makikita yan talaga mga kapatid. You know? So, praise the Lord. Of course, hindi naman natin talaga nagiging basis yan. Kasi even the Lord Jesus Christ, kagaya ng iba, ang description sa kanya, man of few words. Diba? Ang sense of humor niya, ang liit lang ng percentage, mga yung 2% lang. Parang ganun. Parang na-picture tuloy sa atin, parang ang lungkot-lungkot ni Lord. Parang hindi marunong ngumiti. Pero hindi pala. Masayahin pala ang Panginoon. Diba? Diba? Napagkamalan lang siya na parang matanda na or whatsoever mga kapatid. Kasi hindi man siya palayos or whatsoever. Wala siyang pakialam sa ayos-ayos. Wala siyang pakialam doon sa dumi sa kanyang talampakan, sa tsinelas niya. Wala siyang pakialam. Diba? Ang focus niya is yung ministry. Yun yung ministry niya mga kapatid. Yun yung focus niya. Hindi naman tayo legalista na wag na tayong hygiene ha. Hindi natin pinopromote yun ha. Meron ganun na pinopromote na yung hygiene ay isang dahilan kung bakit naaakit ang mundo. Kapag masyado ka sa hygiene mo, alam niyo na yan. Alam niyo na yan. Kaya yung mga young people, wala nang personal hygiene. Para hindi maakit ang mundo. Yun, ang naakit yung langaw. Diba? Yung langaw na naakit yung mga lisa. Yun ang naakit, hindi naakit yung mundo. Kasi wala nang sa lugar. Di ba mga kapatid? But then, alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, we really, kailangan talaga makita mo ang Panginoon face to face. Because of what we've seen, kahit yung picture ni Hoffman, napaka talaga. Di ba? Napaka-seryoso, napakalalim ng yung paningin niya parang, alam niyo, parang, talaga naman Diyos siya Hawak niya lahat Di ba? It's so serious. Di ba? Kaya paglabas ng bride, lahat ng kagalakan niya lumabas. Oh, yeah! Yun yung joy niya yung bride lumabas Ini-express talaga ng bride. Oh, yeah! Pero hindi po, mali po yung perception natin na parang ang lungkot-lungkot niya. Parang seryosong-seryoso sa mga kapatid. Di ba? Meron ngang pagkakataon na kung saan nais lumapit ng mga bata, yung masusungit niyang alagad Bakit niyo pinipigilan yung mga bata? Ibig sabihin, nakipaglaro siya sa bata. Ganon. In-entertain niya, ano ba yung sasabihin mo sa bata? Repent! Bata yun Diba? Nakipaglaro siya sa mga bata. Kung ano yung kaharap niya, ganun yung ipinakikita niya na nararapat mga kapatid. Kaya pinigilan niya yung mga bata kasi ang tingin nila doon sa, parang alam niyo na yun, yung mga tingin ng tao talaga, pastor yan, hindi ka basta pwede lumapit dyan. Ganun yung naging thinking nila sa pamamagitan ng time. Diba? Kasi daluyan ng daluyan ng sagradong salita yan Hindi pwedeng istorbohin basta-basta yan. Diba? Halos, ewan. Maling. Pero salamat na lang mga kapatid. Alam lahat ng Diyos. Ang susi lagi, bago ang kapanganakang muli, walang nakakakilala sa Panginoon. Right. Di po ba? Kaya lagi dito, halos laging inuulit ng Panginoon. Sino ba ang nandito? Yeah. Yes. The Lord Jesus Himself, the corporal body, mamimit natin siya sa air. But the entire Holy Spirit came down. Yes. The entire Holy Spirit came down and quickened the message that He has given to the prophet. And the message of the prophet is to forerun the second coming of Christ, which is prophesied by Jesus Himself. Diba? Jesus Himself, the forerunning of the second coming of Christ in the form of many-membered body. And that Elijah spirit, wala na. Diba?
kung hindi na-vindicate yung kanyang ministry, mga kapatid, ibig sabihin, sa'yo lang yun kasi wala kang new birth. Kaya hindi na-vindicate yung kanyang ministry kasi wala kang pang new birth. Yes, tama. Kasi ang vindication ng kanyang ministry, yung pagparito ni Lord sa pamamagitan mo. Yes, amen. Di po ba? The only way we can see Jesus, mga kapatid. Kasi ang new birth mo, yun yung second coming ni Lord. Di po ba? Praise the Lord. Now, that's one of the reason why in some cases, especially Paul and John preach about the importance of Jesus himself coming. Right? Remember that, saints. Even Mary is not exempted. Yes, right. No? Only through new birth. Amen, right. Kaya kasama siya dun sa upper room. Yes. Kaya tingnan niyo ang Panginoon din. For 3.5 years, ang dami nagsisunod sa Kanya, ang dami. Alam niya yun, na hindi naman lahat yun, mayroong binhi. Oh. Pero nagdamot ba siya sa first pool? No, Hindi. no, it's not. Sabi ba niya, wag na kayong mag-attend? Hindi. No. Sinabi niya lang yung word. Oo, tama. Di po ba? Sinabi niya lang yung word. Tama. Tapos, wala ba siyang karapatan ang sabihin doon sa kongregasyon na kaya lang kayo nagsisunod kasi nangabusog kayo, you can discern hearts. Yes. Intents of the hearts. Oh. Hindi naman lahat yun, pero meron doon, nando doon. Oh. Di ba? Praise the Lord. So, he laid down all before the upper room experience. Di po ba? Right. Amen. Praise the Lord. So, sabi niya dito sa 2 John 1:7. 2 John 1:7. Amen. For many deceivers are entered into the world, Right. who confess not that Jesus Christ is not come in the flesh. This is the deceiver and an antichrist. Yes. Right. Direct Right. yan. Yan yung mga mandaraya na nagsasabing si Jesus ay hindi napasa laman. Sino lang ba yun? Balikan mo yung time nila John, yung writer nito ng New Testament, Alpha. Balikan mo yung nagsabi niyan. Sino ba yung mga yun? Yung mga Nancy. Oh. Tama? Kaya nga si John pinapangaral yan. Come in the flesh. Jesus Christ is come not. Confess not that Jesus Christ is come not. Confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Napasa laman. So, the same application sa ating time. Yes. Amen. Same application because the entire Holy Spirit that makes Jesus God is here again. Yes. Jesus himself said that I will send the Comforter. Right? So, once again, ang sino man nagsasabi na ang Diyos ay wala pa sa laman, sa body change pa. Tama? Sa body change pa is the same as deceiver and antichrist. Right? Bakit si Jesus Christ ba naging Jesus Christ lang nung resurrection? Naging God lang siya. Right? Yung iba sa River Jordan pa nga eh. Diba? Praise the Lord. Kasi babangga yung lahat doon sa ang worship ay para lang sa Diyos. Babangga siya. Right? Next, 2 Thessalonians 2:11. And for this cause, God
shall send them strong delusion. Ano yung kaakibat ng kung yung new birth magbibigay ng unawa, anong kabaliktaran? Strong delusion. Yes, right. Tama po ba? Kung walang new birth o wala talagang binhi, ito yung kabiya or yung kabila. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Right. So Romans 1:28. Amen. And you know what believes a lie? What happens when you believe a lie? It's a sin. Right. Right? Sin unto death. When you believe a lie. Yes. Kasi, ano yan eh? Doctrine ni Satan yan eh. So Romans 1:28, it said, and even as they did not like to retain God in their knowledge, diba? Ang biyaya ng Panginoon, no? Meron pa mga ganitong passages. Ayaw nilang manatili. God gave them over to the reprobate mind. Yes. Diba? Hindi lang yung leaders, pati members. Sa kanino ba sila ibibigay? Sa reprobate mind. Sino ba yung mga mind na yun? Yung mga leaders. Diba? God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya hindi ito basta-basta, mga kapatid. Amen. And lastly, sa 1 Timothy 4 verse 1. Now, the Spirit, 1 Timothy 4:1. The Spirit speaketh expressly. Ayan na. Same thing today. Yes. Ilang camera yung nakatutok? Di ba? Yung friends ni friends, kahit hindi mo friends, pag nag-react dyan, automatic magno-notify sa mga friends nila. Alam niyo na yung kalakaran sa platform na yan. Ilang camera yan? 3. Bukod pa dyan, may mga fiery eyes pa na nakatutok. Right? Fiery eyes, sinabi yan ng quote. Yung talagang yung mata ng Diyos. May direct quote yan. Alam niyo na ibig sabihin ko ano yung tinutukoy ko doon na gagamitin pagdating ng judgment. Bukod pa dyan. Yung mga nakatutok na na yan, devices na yan, mga kapatid. So, of course, hindi lang yan ang proving ground. Yung word. So, hindi basta-basta talaga tumayo dito. Hindi rin basta-basta umupo dyan. Hindi lang tumayo dito, hindi rin basta-basta umupo dyan. You know how special your seats? It's worth 10,000 world. Speaking about literal seats na kumukupas na yung pintura. Your seats represents your identity. The reason why you're here, because that's your identity. You identify yourself to the Word. Not just to add up to your attendance or whatsoever. Diba? Mga kapatid, it's your identity. That's right. Praise the Lord. Now the Spirit speaketh expressly. Although this is not for public, the word, the sound is for public. But the substance is privately for the bride only. Right? Kasi, alam nyo, yung spoken word na sinalita ng prophet at kapag inater ulit ng bride, yun yung way ng Panginoon para mapwiken yung seed. Yes, amen. Yun na yung very interpretation of the word. Kapag time na nung seed, mapwiken siya, marinig niya yung word.
sa nagsasalita, yun na rin yung time niya para ma-express. Amen. Amen? Hindi na yung kailangan pang parang yung sistema or denominational way na ganito or whatsoever. Basta magsasalita lang yung God through the bride's lips. Sa pamamagitan ng labi ng bride. Yan na rin na yung labi ng Diyos. Ibigay niya yung salita, mga kapatid. And surely, as the prophet said, when she hears the word, she comes quickly. Yes, right. Right? Because she is the word. Right? Yung ministry ito ng Holy Spirit to quicken the word. Salitain yung salita, yun ang magkuquicken sa word, sa seed. Di po ba? That in the latter times, kailan yun? Hindi ngayon. The Spirit speaketh expressly. Malayang nakakapagsalita yung banal na Espiritu. Paano makakapagsalita yung banal na Espiritu kung walang body? Kung walang flesh? That in the latter times, some shall depart from the faith. And then what? Giving heed to the seducing spirits. Yes, right. Seducing, ano yun? Mapangdaya, mapangakit. Sino lang ba yung maaakit? Mga nansin. Kaya hindi na nakapagtataka kung yung mga tao noon na hindi na kailangan yung katagalan. Balikan mo yung mga compilations ng mga video dati, makikita mo dati yung mga ganyan-ganyan. 1999 pa pala, nandun na yung tao na yun. Hindi ito patagalan. Di ba? Giving heed to the seducing spirits. Sino lang ba yung magti-take heed sa seducing spirits? Nansid. Di ba? Ang nansid lang ang magti-take heed sa seducing spirits. Saan sila darating? Sa doctrines of devils. And doctrines of devils. Very enticing. Right? Bakit mo sinabing very enticing, Brother Eric? It's so close eh. Right? In this message. Sige nga, sharean ka ng Couples for Christ. Kumbinsihin ka ng Couples for Christ. Kumbinsihin ka ng Methodist, Baptist, Presbyterian. Baka kalahating ngiti lang ibibigay mo sa kanila. Kahit hindi ka na mag-share. Kahit hindi ka na mag-share. May mga may mga puso silang mag-share eh. Sa ngayon, mga ano na lang talaga eh, mga Jehovah's Witnesses na lang talaga yung masipag maglakad-lakad eh. Mga Jehovah's Witnesses na lang talaga yung masipag maglakad-lakad. Kung ano na lang nila. Ngayon, no? Bigay ng mga tracts, mga ganyan. Pero yung mga iba, ano na lang, mga invites na lang. Karamihan, mga invites na lang mga kapatid. Masisidus ka ba? Diba? And you know what? Who is the target of Satan? Bride. Kaya lang, dumating na sa punto ngayon ng maturity ang bride. Yes, amen. Pero hindi ko sinasabing he did not try. He tried. He tried. Kasi alam naman ni Satan kung sino pa yung mga weak eh. Yung mga yung mga nasa weakest link, kumbaga, expression lang yun, wala namang weakest link sa body. Diba? Yung pang nag-uumpisa pa lang, yung marami pang nakatabong mga aral na naging alam nyo na yun in this message? Yes. Yun yung mga pero yung